Pagkatapos muling mawalan ng malay si Matakara, nagalit si Shindo. Hindi ginawa ni Ichiya ang napagkasunduan at sa halip ay lumipat ito sa katawan ni Matakara. Humingi si Shindo ng kasagutan, kaya ipinaliwanag ni Ichiya na lagi niyang pipiliin ang pinakamalakas. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan sapagkat tila may matinding kadiliman rin sa kalooban ni Matakara. Galit pa rin si Shindo, ngunit ipinaalala ni Ichiya na dapat siyang magpasalamat dahil nakalabas siya sa sitwasyon at hindi tuluyang nasaniban. Walang ideya si Shindo sa sinasabi nito pero sinabi ni Ichiya na di na niya kailangang malaman iyon. Nabigo si Shindong gamitin ang baril at sumanib na si Ichiya kay Matakara dahil wala siyang interes sa mahinang gaya ni Shindo. Sa paaralan, hindi pinapansin ni Mahoro ang walang pag-asang uslak at napaisip ang iba kung nasaan si Matakara sa nakalipas na 3 araw. Sobrang lungkot nila para dito dahil talagang nagagalak si Matakarang lumipat ng bahay kasama ang kapatid. Narinig sila ni Ara at tila apektado rin ito. Narinig naman ni Shindo ang NG Boys na nagpaplanong gumanti sa kanya kaya't agad siyang lumayo sa kanilang lungga. Sa restaurant, naisa na ni Senyang hindi sinabi ni Ara kay Matakara ang mga bagay ng ganoon, ngunit sinabi ni Ara na marami siyang gustong ilabas. Alam ni Senya na dismayado rin si Ara sa nangyari kaya sinubukan niyang pasayahin ito. Natuwa ang mga kaibigan ni Matakarang nakabalik na ito sa tahanan, kaya't nagmadali silang puntahan siya. Abala si Matakara sa kanyang alkansya, at ipinahayag ng mga kaibigan ang pakikiramay sa nangyari sa kanyang kapatid. Sinubukan nila itong pasayahin sa dinalang pagkain, ngunit nairita lang si Matakara sa kanila. Nagpasya ang mga kaibigan na hayaan muna ito, ngunit sinabihan nila itong pumasok na ng paaralan. Nagrereklamo si Ara na hindi gumagana ang banyo sa bahay, kaya't kailangan niyang pumunta kila Matakara dahil may malapit doong pampublikong liguan. Dito'y biglang nagkasalubong ang dalawa. Sinabi ni Ara na pupunta siya sa kanila, ngunit nagmadaling umalis si Matakara. Sa dambana, galit pa rin si Shindo. Hindi niya mapapatawad ang pagtataksil at nangakong wawasakin ang lahat. Bigla siyang nakakita ng honky pamphlet at ngumiti ng masama. Napaisip si Senya kung saan pumunta si Matakara, ngunit walang pakialam si Ara at gusto lang niyang maligo. Nandoon rin ang iba at ipinunto ni Ara na mas mabuti sigurong hayaan muna si Matakara, ngunit hindi sumang-ayon si Zabu. Sa ibang lugar, masaya si Mahoro sa magkapareho nilang tasa ng kapatid. Binigyan niya si Marito ng tsaa, ngunit naramdaman niyang paparating na ang tunay na kapatid. Iniwan niya ang peking Marito para magtago sa ilalim ng buwaya at pumasok ang tunay na Marito sa kanyang kwarto. Galit na galit si Marito nang marinig na sinaksak si Mitsukuni dahil ang mga minsang naging pinuno ng Minato ay hindi dapat madaling mamatay. Si Mitsukuni ay isang alamat at kahit si Dauman ay hindi nanalo dito. Nagulat si Maritong malaman na kapatid siya ni Matakara, ngunit nagtaka si Marito nang makarinig ng isa pang boses. Hindi niya ito natagpuan, kaya't nag-usap na lang sila tungkol sa hindi pagpasok ni Matakara sa paaralan. Iniisip nilang marahil ay labis itong naapektuhan at narinig iyon ni Mahoro. Sa ibang lugar, tinanong ni Ichiya kung anong kinatatakutan ni Matakara, kaya pinalabas niya ito. Natatakot si Matakara dahil nakikita pa rin niya ang aninong sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag ni Ichiya na ang anino'y kumakatawan sa kahinaan ng kanyang puso at pagnanasang tumakas. Ngunit may solusyon si Ichiya at nag-alok na palayain si Matakara sa aninong ito. Kapag lumakas na si Matakara, mawawala ang anino at maglalaho na ito habang buhay. Tinawag siyang sinungaling ni Matakara at ipinuntong sinubukan na niyang lumakas nang iwan siya ni Ara. Ngunit kahit nang lumakas na siya, hindi pa rin nawala ang halimaw na sumusunod sa kanya. Tinanong ni Ichiya kung talagang hinangad niya ang lakas. Ipinaliwanag nitong hindi naman tinalo ni Matakara ang lahat para umangat sa tuktok. Nagtanong siya kung talaga bang hindi ito tumakas at naalala ni Matakara ang pagkatalo noon kay Dauman. Masamang alaala yon, ngunit ipinunto niyang tinanggap pa rin siya ng iba pagkatapos noon. Ipinunto ni Ichiyang wala namang ibibigay ang mga kaibigan, kundi habag para sa mahihina, at sila'y walang silbi sa mga nagnanais maging honky. Tumanggi si Matakarang paniwalaan iyon, ngunit hindi man lang siya makadilat ng higit pa sa 1 segundo. Ipinaliwanag ni Ichiya na si Ara ang kahinaan ni Matakara. Hanggat siya'y patuloy na umaasa rito, hindi magiging honky si Matakara at hindi rin mawawala ang halimaw. Ang sagot sa lahat ng kanyang problema ay talunin si Ara. Sa paaralan, napaisip si Ara kung gusto ni Mahoro ang bagong batong inukit niya para dito. Sinabi ni Senya na walang gustong makatanggap noon, ngunit naisip ni Ara ang isang taong magugustuhan iyon, na si Matakara. Biglang hiniling ni Mahorong sila'y mag-usap, kaya pumunta sila sa rooftop.
Inakala ni Ara na gusto nito ang bato, ngunit ang totoo ay gusto lang malaman ni Mahoro kung kumusta si Matakara. Narinig niya ang tungkol sa kapatid nito at naunawaan kung gaano kasakit yon kay Matakara na parang sa kanya rin ito nangyayari. Nagulat si Ara sa pagsasalita niya tungkol kay Matakara ng ganito, at naalala niya noong yakapin ito ni Matakara. Naging balisa si Ara at nagtaka si Mahoro kung naisip man lang ba nito ang damdamin ni Matakara. Nandiri siya kay Ara dahil malinaw na hindi, kaya sinabi ni Mahorong huwag siyang kausapin hanggang sa gawin niya iyon. Pagkatapos, hindi makapaniwala si Ara na interesado si Mahoro kay Matakara at iniwasan niyang pag-aangin ni Senya ang kanyang pakiramdam. Sumulpot si Shindo mula sa eskinita at tinanong ni Ara kung bakit kilala nito si Senya. Sinabi ni Shindo na malalaman din ni Ara sa lalong madaling panahon at may iniwan sa bulsa ni Ara. Sa dambana, patuloy na ipinapaliwanag ni Ichiyang lalaya si Matakara mula sa halimaw kung tatalunin niya si Ara. Hindi yon kailanman magagawa ni Matakara, ngunit ipinaalala ni Ichiyang si Ara ay nagsisinungaling sa kanya mula pa noon. Nagawa niyang kumbinsihin si Matakara at nagsimulang magduda kung paano yon nagawa ni Ara. Tiniyak ni Ichiyang lalaya si Matakara mula sa halimaw kapag ginawa niya itong honki kaya dapat na nitong talunin si Ara ngayon. Pumunta uli si Ara sa pampublikong liguan, ngunit nagtaka sa patuloy na pagbanggit ni Senya kay Matakara. Ipinaliwanag ni Senyang may bumabalik sa kanyang masayang alaala dahil sa kanila ni Matakara, at siya rin ay nagsanay noon upang maging honki. Makikita ang nakaraan noong si Senya ay bata pa lang. Isang araw, may nakita siyang lalaki na tumalo sa mas malaking kalaban. Nagawa nitong talunin ang kalaban sa isang sipa lang kaya nagpasya si Senyang gusto niya ring lumakas gaya noon. Namangha si Senya sa lalaki, at sa hangarin nitong maging honki, kaya naging layunin niya ring maging ganoon. Ang dalaway nagsanay ng magkasama at ito ang nagbigay ng pangalan niyang Senya. Napakahalaga ng kaibigang ito sa kanya, ngunit biglang may nangyaring masama. Kaya naman gusto niyang manatiling magkaibigan si Ara at Matakara. Pinaalala ni Senya na kung gusto nitong maging honki, kasama ang isang tao, kailangan niyang suportahan ito. Ngunit sinabi ni Ara na yon ay noong mga bata pa sila. Ipinaliwanag ni Senya na noong una, nagtaka siya kung bakit napunta siya sa isang katulad ni Ara. Ngunit di naglaon, napagtanto niya kung gaano kadeterminado si Ara. Ang kanyang determinasyon ay maaaring ituring na labis, ngunit iyon ang bagay na naiintindihan ng mga honki. Gusto yon ni Senya tungkol sa kanya, ngunit hindi ito nais marinig ni Ara mula sa isang lalaki. Ngayon, sigurado na si Senyang ang determinasyon ni Ara ang dahilan kung bakit naisip rin ni Matakarang maging honki. Dito'y biglang lumitaw si Matakara sa harap nila. Sinabi niya kay Ara na gusto niyang labanan ito, ngunit hindi siya narinig ni Ara. Nalito si Ara nang biglang sumugod si Matakara at nagsimulang umatake. Nakatama si Matakara ng sipa, kaya naisip ni Senyang dapat silang magsanib dahil delikado si Matakara ngayon. Muling binanggit ni Ara ang pagnanais na mabinyagan ang pagkalalaki at nagsanib sila ni Senya. Nagsimulang maglaban ng patas ang dalawa, at ang iniisip lang ni Matakara ay talunin siya. Lalo siyang tinakot ni Ichiya nang ipaalala nito na lalamunin siya ng halimaw kung hindi siya mananalo. Nagawa ni Matakarang makatama ng isa pang atake, at naging malinaw kay Senyang si Ichiya ay lumipat rito. Sinubukan ni Arang kunin ang atensyon niya, ngunit sinabi lang ni Matakara na kailangan niyang lumaban at hindi siya pwedeng tumakas. Nagsimulang sumakit ang tiyan ni Ara nang sisipain na siya ni Matakara, ngunit napahinto ni Matakara ang sarili. Nagmadali si Ara sa banyo, at naisa na ni Matakarang nandoon ang kapatid dahil hindi na niya alam kung anong nangyayari sa sarili. Si Ichiya ay dismayado nang mapagtanto niyang ang kabutihang loob ni Matakara ang humahadlang ditong maging ganap na marahas. Sa kanilang tahanan, inayos ni Ara ang sarili at sinubukang unawain kung anong nangyari. Sinabi ni Senyang sumanib si Ichiya kay Matakara, ngunit walang ideya si Ara sa sinasabi nito at pinagpaliwanag si Senya. Sa halip na gawin yon, bumalik lang si Senya sa bala nang mapansin ni Ara ang sulat na iniwan ni Shindo. Tinagpo ni Ara si Shindo, ngunit kailangan niyang ipaliwanag na ayaw lumabas ni Senya. Ang sulat na iniwan ni Shindo ay tungkol sa lihim ng Jenny, kaya't plano ni Shindong sabihin kay Ara ang totoong layunin ni Senya. Sinabi ni Arang sabihin na lang ito, kaya't ibinunyag ni Shindong nais ni Senyang angkinin ang katawan ni Ara. Sa dambana, sinabihan ni Ichiya si Matakara na siya'y duwag. Hindi lang iyon dahil kinumpara niya si Matakara sa kapatid na anya'y isang duwag rin na hindi kayang ipagtanggol ang pamilya. Nagalit si Matakara sa sinabi ni Ichiya, at sinabing ang kanyang kapatid ay kasing lakas ng isang honki. Tumawa si Ichiya at sinabing ang kanyang kapatid ay isang peke,
at napakalayo sa pagiging tunay na honky. Sinabi ni Ichiyang namatay ang kanyang kapatid dahil sa kahinaan, kaya't sinabihan siya ni Matakarang manahimik. Dahil sa galit ni Matakaray lumiwanag ang kanyang marka, at sinubukang atakihin si Ichiya. Ngunit ang anino ang kanyang tinamaan at nagulat si Matakara nang mawala ang halimaw. Ikinatuwa ito ni Ichiya at ipinaliwanag na ang talagang kulang kay Matakara ay galit. Sinabi ni Ichiya na panahon na para siya'y magpakain ng tuluyan sa galit at pagkamuhi. Pagkatapos nooy magiging handa na siya para tapusin si Arang nanloko sa kanya. Tumawa si Shindo na parang baliw at ipinaliwanag kay Arang kapag kinuha na ni Senya ang kanyang kataway mamamatay siya. Walang ideya si Ara kung anong sinasabi ng uslak kaya't binanggit ni Shindong nagsisinungaling si Senya sa kanya. Sigurado si Arang hindi yon gagawin ni Senya, kaya sinabi ni Shindong tanungin na lang niya mismo si Senya. Bukod pa doon, ibinunyag ni Shindong dapat sabihin niya rin ito kay Matakara dahil naubos na ang oras. Sa paaralan, naalala ni Ara ang sinabi ni Mahorong huwag siyang kakausapin hanggat sa magkaroon siya ng pakialam kay Matakara. Nababahala ang mga kaibigan ni Matakara sa hindi niya pa rin pagpasok sa paaralan, ngunit nagalak sila nang bigla itong dumating. Sinabi ni Matakarang oras na para sila'y magsaya, kaya't sila'y nagtungo sa arcade. Nakatingin si Ara at sinabihan si Senyang lumabas para makipag-usap, ngunit hindi nito ginawa. Sa arcade, iniwan ni Matakara ang mga kaibigan para bumili ng inumin nang makabunggo niya ang isang taga-NG. Napaatras sila nang makitang si Matakara iyon, ngunit nagulat sila nang suntukin ni Matakara ang lalaki. Sinabi niyang kasalanan ng lalaki dahil siya'y sinagi at pinalibutan siya. Narinig ni Zabu ang komosyon, kaya dumating sila at nakitang dinurog ni Matakara ang NG boys. Kakaiba ang pag-uugaling ito dahil wala namang pakialam si Matakara sa kanila dati. Pagkatapos, natuwa si Ichiya sa ugali ni Matakara, ngunit ipinaliwanag na hindi sapat ang NG boys. Nakita ni Matakara ang Siguma Squad at napaisip kung sila'y mas mainam. Sinabi niya kay Jabashiri na hindi siya ang pakay nito at dumiretso siya upang atakihin si Marito. Handa si Maritong salubungin ang agresyon at nagulat siya nang makitang hindi malungkot si Matakara tulad ng sinasabi ng lahat. Nagpasya si Maritong makipaglaro sa kanya, ngunit nagulat siya nang magawang salagin ni Matakara ang kanyang sipa. Ginagawa ni Matakara ang lahat para makatama, ngunit malinaw na pinaglalaruan lang siya ni Marito at iniiwasan ang lahat. Hindi pumayag si Matakarang umatras nang sabihin yon ni Ichiya, ngunit ipinunto ni Ichiyang hindi pa siya handang makipaglaban kay Marito. Tumakbo si Matakara at pinigilan ni Marito si Jabashiri na habulin ito. Ipinaliwanag ni Marito na kanya lang si Matakara at ipinakita kay Auta na nagtamo siya ng pinsala. Sa bahay, alam ni Arang naririnig siya ni Senya, kaya sinabi niyang inakusahan ito ni Shindo ng masasamang bagay. Narinig ng kanyang ina ang tungkol sa pang-aangkin sa katawan ni Ara, ngunit mali ang nasa isip nito. Akala niya ay nahulog na ito sa pag-ibig at inirekomenda niyang ialay nito ang katawan at kaluluwa sa babae tulad ng ginawa nila ng kanyang ama. Pinalabas ni Ara ang ina sa silid at nakiusap kay Senyang lumabas at sabihin sa kanyang hindi totoo ang mga bagay tungkol sa pagnanais nitong kunin ang kanyang buhay. Sa dambana, galit si Matakara dahil sinabihan siyang tumakas, ngunit ipinaliwanag ni Ichiyang kung matatalo siya ngayon, habang buhay siyang matatakot sa aninong halimaw. Natakot si Matakara nang muling makita ang anino kaya nagmadali siya palabas para maghanap ng mga gugulpihin. Pumunta si Zabu para kausapin si Dauman at ipinaalam ditong si Matakaray naghahanap ng away. Nababahala siya dahil hindi ganito si Matakara at nabigla siya nang sabihin ni Daumang dalhin sa kanya si Matakara. Sa ibang lugar, nagpasya si Matakarang daanan lang si Tatsu, kaya nagtaka si Ichiya kung bakit hindi niya ito labanan. Sinabi ni Matakara na hindi malakas si Tatsu, ngunit inutos ni Ichiyang labanan pa rin ito. Nag-atubili si Matakara, ngunit muling ginamit ni Ichiya ang takot nito sa halimaw para manipulahin siya. Galit si Tatsu kay Matakara sa panghahamon sa lahat, ngunit nararamdaman ni Matakarang takot ito at inutos kay Tatsu na tumakas. Tumanggi si Tatsu dahil sinaktan ni Matakara ang kanyang mga kaibigan, ngunit nagulat siya nang hindi man lang umiwas si Matakara sa kanyang suntok. Matapos sipain si Tatsu, nagsimulang umalis si Matakara, ngunit sinabi ni Ichiyang patuloy niyang labanan ito. Ipinunto ni Matakara na siya'y nanalo na, ngunit sinabi ni Ichiya na dapat siyang maging mas marahas at iwanan ang kanyang duwag na puso. Tumanggi si Tatsu na umatras kaya naghanda si Matakarang tapusin ito. Sa malapit, si Jabashiri ay pumipili ng ice cream para kay Tatsu nang marinig niya ang ilang lalaking nag-uusap tungkol sa nangyayaring mahirap panoorin.
Nag-uusap sila tungkol sa laban kung saan malapit nang mawala ng buhay si Tatsu. Makikitang si Tatsu ay wala ng malay at galit na sumalakay si Jabashiri kay Matakara. Marahas na sumugod si Jabashiri kay Matakara at nagawa niyang makatama ng headbutt. Nakakagulat na nakontrol niya ang laban kaya ininsulto ni Ichiya si Matakara sa pagkatalo nito sa isang mahina. Pinaalala ni Ichiya ang halimaw kaya muling sumugod si Matakara at nagsimulang dominahin si Jabashiri. Tumanggi si Jabashiring sumuko, ngunit pinabagsak lang siya ni Matakara. Pinagtatadyakan siya ni Matakara kaya hiniling ni Tatsu na siya'y huminto. Sinipa lang rin siya ni Matakara at natuwa si Ichiya sa nakita niya. Kinabukasan, pinag-uusapan ng mga estudyante ang laban. Iniwan sila ni Matakarang nag-aagaw buhay matapos niyang patuloy na pagsisipain ito kahit hindi na sila makatayo. Narinig ito ni Ara ngunit tumanggi siyang maniwala. Sa ibang lugar, hindi matanggap ni Jabashiri ang pagkatalo. Akala niya ay magtatagumpay na siyang talunin si Matakara, ngunit siya ay lubos na nagkamali. Biglang dumating si Marito at sinabi ni Tatsung hindi tinigilan ni Matakara si Jabashiri kahit tapos na ang laban. Naisa na ni Jabashiring hindi ito ipaalam pero ipinaalala ni Maritong kanya si Matakara. Humingi ng paumanhin si Jabashiri at iniwanan sila ni Marito ng pagkain. Sinabihan siya ni Autang magpahinga at kumain si Jabashiri na parang walang bukas. Binanggit ni Auta na dati ay magkapantay lang sa laban si Matakara at Jabashiri. Gayunpaman, tiyak na nagbago ang mga bagay. Sa tingin ni Auta ay hindi dapat ito labanan ni Marito, ngunit masaya lang si Marito na may nakakagalak na naghihintay sa kanya. Sa ibang lugar, tapos na si Matakara sa pambubugbog sa ilang taga-Siguma at dumating ang mga kaibigan para sawayin siya. Hindi siya ganito, ngunit nagtanong si Matakara kung bakit naisip ni Zabu na kilala siya nito. Sinabi ni Komao na hindi dapat sabihin yon sa kaibigang nag-aalala lang sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Matakara na gusto lang niyang maging mas malakas. Pinakalma ni Zabu si Komao at sinabihan si Matakara na gusto siyang makita ni Dauman. Bigla namang sinabi ni Matakara na nirereserba niya si Dauman at tinanong ni Zabu kung ano ang ibig sabihin noon. Biglang nagbigay ng anunsyo si Marito sa mga loudspeaker. Ang kanyang mensahe ay para kay Matakara at sinabihan niyang pumunta ito sa field para maglaro. Lahat ay nagmadali upang makita ang laban sa pagitan ng dalawang halimaw at ang guro ay natuwa na may isang estudyanteng nanatili sa kanyang klase. Naantig ang guro sa dedikasyon ni Ara sa pag-aaral, ngunit naalala ni Ara ang sinabi ni Shindong na uubos na ang oras para sabihin kay Matakara ang lihim. Sa labas, makikita ang mga estudyanteng hinuhulaan kung sino ang mananalo. Sumigaw si Mahoro upang patahimikin sila at ipinuntong si Marito ang siguradong mananalo. Nagharap ang dalawa sa gitna ng field at sa pagdating ni Ara ay nakita niyang nagsimula na ang laban kung saan napaatras ni Matakara si Marito. Bumawi si Marito ng isang sipa, ngunit namangha ang lahat ng makitang nasalag ito ni Matakara. Nagpasya si Maritong hindi na magpipigil, ngunit mas lalo siyang nagugulat tuwing sinasalag ni Matakara ang mga atake. Pagkatapos ay sinimulan siyang paatrasin ni Matakara. Tinawag ni Shindong Uslak si Marito nang subukan nitong paglaruan si Matakara, at nainis si Mahoro kay Matakara sa pag-aakalang siya'y mananalo. Inakala ni Matakarang nakakita na siya ng pagkakataon, ngunit sinipa lang siya ni Marito. Gusto pang maglaro ni Marito at nagsimula siyang kontrolin ang laban. Dismayado siya na ito lang ang kaya ni Matakara, ngunit nagbato si Matakara ng buhangin sa mata ni Marito bago umatake. Muli siyang sinipa ni Marito bago pa siya makagawa ng kahit ano at namangha ang lahat. Hindi masaya ang mga tao dahil ang laban ay hindi patas at napagtanto nilang wala talagang tsansa si Matakara. Nanonood si Ichiya at napagtantong nasa limitasyon na talaga si Matakara. Dismayado siya at naisip na hindi niya magagamit si Matakara upang tapusin ang mga bagay laban kay Senya. Tinatamad na si Marito kaya sinabihan niya si Matakarang patuloy na lumaban. Lalo niyang binugbog ito kaya lumayo na si Ichiya sa nakakadismayang laban para iwanan ang walang silbing si Matakara. Biglang nagdeklara si Matakara na wala na siyang gustong gawin pa kaya napatigil sa paglalakad si Ichiya. Ipinaliwanag ni Matakara na ayaw na niyang mabuhay ng natatakot sa halimaw. Sinubukan niyang bumangon at ikinatuwa ito ni Ichiya. Tumaas ang tensyon nang sumugod si Marito para tapusin si Matakara at tinanong ni Ichiya si Matakara kung ano ang kanyang ninanais. Nagsimulang magliwanag ang marka ni Matakara at hiniling niya ang matinding kapangyarihan. Ipinahayag ni Ichiya ang Butchigiri at nagsanib ang dalawa't ikinagulat ng lahat ng pigilin ni Matakara ang atake ni Marito. Pagkatapos ay nagpakawala si Matakara ng malakas na sipa kay Marito na nagpalipad dito.
Lahat ay nagulat sa tinamong pinsala ni Marito mula sa isang sipang yon. Gusto pang lumaban ni Marito, ngunit napagtanto niyang hindi na siya makalakad. Sinipa ni Matakara si Marito habang ito ay nakaupo, at si Mahoro ay nagmakaawa na itigil ang pambubugbog sa kanyang kapatid. Ang bugbog saradong si Marito ay hindi na magalaw ang kanyang katawan, at napaisip kung iyon ba ang pakiramdam ng pagkatalo. Ibang tao na si Matakara ngayon, kaya nagbigay siya ng marahas na panapos sa mukha ni Marito. Nahimatay si Mahoro dahil hindi na niya ito kayang panoorin at ang lahat ay napanganga na lang. Si Ara ang pinakanagulat sa lahat at tinitigan siya ni Matakara. Pagkatapos, galit na inutos ni Ara kay Senyang lumabas at sabihin kung anong nangyayari kay Matakara. Gusto niya ng kasagutan kaya lumitaw si Senya.